Sa umpisa ng eksena, makikitang mabilis na tumatakbo ang batang si Philip nang makita niya ang paparating na tren. Hindi para sumakay, kundi gustong unahan ang tren para magbigay ng babala sa kaklase na umalis sa gitna ng release. Nang makita ni Ethan ang paparating na train ay nagulat ito, kaya minamadali niyang kalagan ang batang si Baron na nakatali sa gitna ng release ng mga oras na iyon upang maisalba ang buhay nito habang papalapit na ang rumaragasang train. Makalayo kaya ang bata sa gitna ng release? O may masamang mangyayari sa kanya? At ito'y ating talakayin sa napakagandang palabas na ito. This is Pusik Station Movie Recap. Nalipat ang eksena sa isang construction site kung saan maagang nagtungo dito si Caleb dahil sa utos ni Benji na may-ari ng construction firm para alamin kung dapat na ba silang mag-deliver ng panibagong building materials para sa kliyenteng eksklusibong nakakontrata na sa kanila. Ngunit hindi maganda ang pag-uusap ng kontraktor at ni Caleb dahil nadiskubre ni Caleb na doon ito kumuha sa ibang supplier dahil ang katwiran ng kontraktor ay mababang kalidad di umano ang kanilang materyales at mahal pa kaya nagkaroon ng kaunting komosyon. Pero sa huli ay humingi ng dispinsa ang kontraktor kay Caleb at sinabi na hangad lang di umano niyang kumita dahil marami siyang binubuhay. Agad binalita ni Caleb kay Benji ang nangyayari. Kaya nagalit si Benji nang malaman dahil may kontrata na daw sila tungkol sa pagsusupply nila ng materyales nito hanggang matapos ang proyekto bakit hindi daw ito sinunod. Dahil dito agad itong nag-utos sa mga tauhan kasama si Caleb na balikan ang kontraktor upang mabigyan ng leksyon, ngunit nakiusap si Caleb na hindi na daw siya sasama dahil schedule daw niya kasama ang kanyang anak na si Baron dahil balak daw nilang magpunta sa lake house kasama ang bata. Ngunit hindi pumayag si Benji at sinabing siya daw ang gagawa nito dahil dito siya eksperto. Kaya napilitang sumunod si Caleb na balikan ang kontraktor upang mabigyan ng leksyon. Samantala nagbigay ng kanyang speech ang papatakbong senador na si Lyle, anak ng 1st District Attorney ng Monroe City, at naglatag ng kanyang plataporma para sa parating na halalan. At katulad ng kadalasang pinapangako ng mga sinungaling na politiko, puro matamis na salita ang binibitawan nito. Pagkatapos ng kanyang speech, ay binati ito ng chief na si Albert at agad pinakilala nito ang bagong senior detective na si Navarro kasama ang asawa. Napansin ni Lyle ang anak ng detective kaya nakapagsalita ito sa mag-asawa na mahirap daw ang maging magulang dahil mayroon din daw siyang anak at ang kinagulat ng mag-asawa nang sinabi nito na wala daw magandang lungsod para magpalaki ng anak. Samantala, ginabi na si Caleb nang mapuntahan ang bahay ng ex-wife na si Jackie at nagkasugat pa ang kamao nito matapos mapuntahan ang kontraktor. Kumatok si Caleb upang sunduin ang anak na si Baron. Paglabas ng ex-wife ni Caleb, nagabot agad ito ng sustinto para sa bata. At nang hingi agad ng dispinsa si Caleb sa ex-wife dahil late daw siya. At agad hinanap ang anak na si Baron na siyang ipinagtaka ng ex-wife dahil hindi pala kasama ni Caleb ang kanilang anak. Agad nalipat ang eksena sa release ng train kung saan dumagsa na ang mga pulis na nag-imbestiga sa insidente. At hirap silang makilala ang biktima dahil lasog-lasog ang katawan nito matapos maararo ng train. At kasunod nito ang pagdating ni Caleb na kumakaripas at nagsisigaw at hinahanap ang anak na si Baron at hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa anak. Pagdating sa police station, hindi matanggap ni Caleb ang nangyayari sa anak. At sinabi nitong hindi daw ito ang anak nila dahil paano daw ito nakarating sa release ng train. At ayon sa pag-imbestiga ng detective na si Navarro, huling kasama daw ni Jackie ang anak na si Baron sa isang bus station galing sa paaralan at iniwan ito dahil nakaschedule naman daw itong pick-upin ng amang si Caleb dahil nagmadali siyang umuwi ng bahay dahil tinawagan siya ng katrabahong nurse para mag-host ng birthday nito. Sinisi ni Caleb ang ex-wife dahil nag-message naman daw siyang malate siya ng pagpunta. Ngunit itinanggi ito ni Jackie at wala di umano siyang na-receive na mensahe. At kung dumating daw sana siya sa tamang oras ng napag-usapan ay hindi daw ito mangyayari. At dahil hindi ma-identify kung sino ang biktima, dahil lasog-lasog na ang katawan nito. Pinakita sa kanila ang damit na naiwan ng biktima at dito humahagol-hol si Jackie dahil kanyang nakumpirma na damit ito ng anak nilang si Baron at sinisi ang asawang si Caleb. Napansin ng detective ang sugat ng kamao ni Caleb kaya naitanong ng detective kay Caleb kung wala ba silang problema ng ex-wife niya. Dahil bakit nabigo siyang pick-upin agad ang anak sa bus station. Ngunit itinanggi ito ni Caleb. Bago pa man sila lumabas ng investigating room ay pinakita ng detective kay Caleb ang larawan ng dalawang bata na kasabay di umano ng kanyang anak sa bus at sabay bumaba. Paglabas ni na Caleb, napansin at namukhaan nito ang batang nasa larawan at ito'y nakaupo sa mahabang upuan ng mga oras na iyon at agad itong nilapitan ni Caleb na may halong gigil at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa nangyayari kay Baron. Ngunit inawat ito ng detective
At eksakto ang paglabas ni Lyle at itinaboy siya nito palayo sa kanyang anak. Nakita ni Caleb kung paano siya inasar ng batang si Ethan, ngunit pinaalis na siya ni Detective Navarro at sinabihang magtawagan na lang di umano sila. Sa lahmay ng anak sa pamamahay ni Benji, kinausap ni Caleb ang kanyang uncle na si Benji para tulungan daw siyang malaman kung sino ang responsable sa nangyayari sa anak at kung maaari ilapit di umano nila ito sa kanilang koneksyon sa loob. Makuha lang ang tape ng pulis tungkol sa kanilang investigasyon. Dahil kutob niya na may alam daw ang anak ni Lyle na si Ethan sa mga nangyayari. Dahil dito nangako si Benji sa kanya na tatrabahuhin di umano ito. Sa police station, nagtaka ang mga detective bakit nagpatawag ng press conference ang chief. Kaya agad pinuntahan ito ni Detective Navarro upang tanungin kung saan patungkol ito. Sinabi ng chief na malapit na daw matapos ang medical report at nagtugma daw ito sa binitiwang mga statement na kanyang nakikita. Maselan at kalunos-lunos daw ang sinapit ng bata sa kanyang pagkasawi. At bago pa daw ito makakaladkad sa publiko, ay mas mabuting esara na nila ang kaso. Utos ng chief na labis na pinagtaka ng detective. Binasa ni Detective Navarro ang script ng chief at ang gustong mangyari nito. Kaya agad itong nagdesisyong pumunta sa lahmay ng anak ni Caleb upang itanong nito kay Caleb kung hindi ba daw niya napansin na malungkot ang anak niya nitong huling araw. At pinalabas nito na kaya nagpakamatay daw ang kanyang anak dahil sa depression, na siyang ikinagalit ni Caleb dahil masayahing bata daw ang kanilang anak na si Baron. Maya-maya pa ay sumigaw si Jackie dahil pinalabas din sa TV ang press con ng chief at iginiit din na nagpakamatay ang bata dahil sa depres. Kaya napahagulhol na lamang ang ina ng bata at hindi makapaniwala sa napanood sa TV. Kaya galit na galit si Caleb sa detective at sinabing hindi magagawa ng anak niyang si Baron ang magpakamatay. Dahil galit, pinuntahan ni Caleb ang booth ng patakbong senador na si Lyle para kausapin sana ang kanyang anak na si Ethan, ngunit itinaboy siya ng mga pulis na nakabantay dito. Kaya tiningnan niya ang address ng batang si Philip na nakalagay sa record ng kanilang eskwelahan at pinuntahan ito at dahil walang tao, ay dinistrong kanya ang bintana ng bahay at nang halughog ito. Maya-maya ay nakita niya ang drawing ng batang si Philip at patungkol ito kung ano ang nagaganap sa release ng train. Pinakita niya ito kay Benji at sinabi na may alam di umano ang batang si Ethan tungkol sa nangyayari sa kanyang anak ayon sa nakasaad sa drawing. Ngunit mahigpit siyang pinaalalahanan ni Benji na huwag siyang gumawa ng mga bagay nang walang pahintulot sa kanya. Kaya dito sinabi ni Benji na si Ethan ay anak ni Lyle ang papatakbong senador nitong paparating na eleksyon galing sa pamilya ng kilalang politiko na matagal nang humahawak sa kanilang lugar. Ngunit iginiit ni Caleb kay Benji na hindi siya humingi ng pahintulot sa kanya. Ang hiningi daw niya ay tulong mula rito. Lasog-lasog di umano at naghiwalay ang katawan ng kanyang anak ng matagpuan. Mananahimik na lang ba daw siya dito at walang gagawin dahil sa isa lang akong tirador at utusan lamang? Pasigaw na sabi ni Caleb, lahat ng ginagawa ko ay para sa anak kong si Baron. Paliwanag ni Caleb kay Benji, nagkasagutan si Benji at Caleb dahil hindi sumang-ayon si Benji sa plano ni Caleb na dukutin ang batang si Ethan hanggang humantong ito sa sumbatan. Sinabi ni Benji na kung hindi naman daw dahil sa pagtulong niya kay Caleb, noong hirap siya ay wala siya sa kinatatayuan niya at hindi masuportahan ang anak niyang si Ethan. At ngayon gusto pa daw ni Caleb na sirain ang pangalan niyang matagal niyang binuo at pinangalagaan, galit na paliwanag ni Benji. Ngunit mariing sinabi ni Caleb na ang taong pwedeng mawala sa akin ay wala na. Sabay alis sa lugar kaya napatingin na lamang si Benji dito. Dahil aburido, pinuntahan ni Caleb si Ethan sa eskwelahang pinapasukan upang dukutin. Nakipaghabulan pa ito sa loob ng school campus. Hanggang nabundol ito at nawala ng malay kaya dinampot na lamang ito ni Caleb patungo sa bahay na lagi nilang pinupuntahan kasama ang anak na si Baron. Dinala ni Caleb si Ethan sa loob ng isang kwarto upang paaminin sa kanyang nalalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit sadyang matapang at matigas ang ulo nito at dumating sa punto na nasaktan pa ito ni Caleb ngunit hindi pa rin ito umamin. Samantala dahil missing ang anak na si Ethan, nagpatawag ng press con si Lyle at nanawagan sa mga netizen na kung sino man ang nakakilala at nakakaalam sa kinaroroonan ng kanyang anak ay maaring ipaalam ito sa mga kapulisan. At magbibigay siya ng pabuya na halagang $100,000 sa makapagturo, ngunit bigla itong pinigil ng chief dahil lalo daw niyang pinalala ang sitwasyon. Dahil pag napanood ito ng mga tao, ay marami ang magka-interest nitong tatawag sa kanilang opisina at masa publiko ang nangyayari at pag-uusapan ito. Sinabi ng chief na gusto niyang manghingi ng tulong sa gobernador, hinggil dito ngunit mariing sinabi ni Lyle na huwag niyang iparating ito sa gobernador. At maya-maya pa ay dumating si Detective Navarro at inireport ang tungkol sa pag-imbestiga nila kay Caleb. Sinabi at pinapangako ni Lyle si Navarro na kailangang hanapin
at ibalik niyang ligtas ang anak niyang si Ethan kapalit ng sanggol niyang anak. Dahil dito nagulat si Navarro sa pinagsasabi ni Lyle. Kinagabihan hinatdan ng pagkain ni Caleb si Ethan at habang kumakain ito, naitanong ni Caleb sa bata kung natutuwa ba itong makasakit ng kapwa dahil kung ginagawa niya ito ay hindi daw siya bata. Isa siyang diablo. Ngunit sadyang matigas ang ulo nito at nakipagsagutan pa ito. Dahil hindi pa rin ito nagsasalita tungkol sa nangyari kay Baron at walang mapiga sa bata. Pinuntahan niya ang dating kasamahang tirador na may mga kagamitan para humiram ng grinder at acetylene torch para magamit upang takutin ang bata. Samantala, pumunta ang detective sa bahay ng ex-wife ni Caleb upang hanapin siya dito at dahil walang nakita, pinakita nito ang larawan ng mag-amang Caleb at Baron at naitanong kung saan ito nakuhaan. Ngunit wala sila nakuhang sagot nito mula kay Jackie. Napanood ni Benji ang panawagan ni Lyle sa media at ang pagbibigay nito ng pabuya sa makapagturo kay Caleb na siyang suspect sa pagkawala ng kanyang anak. Balik sa lake house, ginapos ni Caleb si Ethan upang umpisahan ng takutin at paaminin sa nalalaman. Ngunit hindi nasindak ang bata at talagang nagmatigas ito, kaya naubusan ng pasensya si Caleb at umiyak na lang ito at nagmakaawa kay Ethan na sabihin na nito ang kanyang nalalaman sa pagkamatay ng kanyang anak upang pauwiin na siya nito. Ngunit sinagot siya ni Ethan na ayaw na daw niyang umuwi ng bahay na siyang ikinagulat at ipinagtaka ni Caleb. Inutusan ni Benji na puntahan ang lake house ni Caleb upang ipaligpit ito. Habang sa loob ng stockroom, ay naikwento ni Caleb kay Ethan ang kanilang planong mag-ama. Noong nabubuhay pa ang anak na si Baron, habang nagkwekwento, ay bigla na lamang umiyak si Ethan at sinabi na sinubukan daw sana niyang iligtas si Baron at umiyak. Sinabi ni Caleb na huwag daw siyang magdrama. Ngunit sinabi ni Ethan na hindi daw siya pwedeng magsalita dahil papatayin daw siya. Nagulat at nagtaka si Caleb sa narinig. Kaya agad niyang naitanong kung sino ang papatay sa kanya. Nalipat ang eksena sa isang yate kung saan nakaantabay si Lyle. Dumating dito ang ama at pinagsabihan ang anak sa mga nangyayari dahil binaha daw ng tawag ang kanyang opisina at ang mga request ng media. Sinabi ng ama na ayusin daw niya ito dahil nakakaladkad daw ang kanilang pangalan. Kailangan lang daw niyang alagaan at buhayin ang batang si Ethan dahil ito lang daw ang tanging paraan para palabasing mabuti siyang ama sa mata ng publiko. Sinabi ni Lyle na hindi daw niya ginusto na umampon ng bata ngunit pinagbigyan lang daw niya ang kanyang ama sa kagustuhan. Ngunit iginiit ng ama na hangad lamang niya na manalo si Lyle sa parating na eleksyon kaya ayusin niya ito. Hindi daw ito naging maingat at maalam. Pagkatapos nito hindi na di umano siya tutulungan, paliwanag ng ama at umalis. Nabwisit si Lyle sa nangyayari, maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Benji para sa isang pag-uusap. Balik sa lake house, kinalagan ni Caleb si Ethan upang makapagpalit ito ng damit bago matulog. At habang nakahubad na ang bata, nakita ni Caleb ang mga bugbog at pasah nito sa katawan na siyang pinagtaka nito. Pinatulog ni Caleb si Ethan sa kama habang siya ay nanood muna ng telebisyon. Dahil hindi makatulog, nangialam si Ethan sa mga gamit hanggang nakuha niya ang album ng mag-ama at tiningnan niya ito. Habang nakatulog na si Caleb sa upuan, dumating ang mga tauhang tirador ni Benji upang ipaligpit siya nito. Agad pumasok ito sa bahay at nagtanim ng pampasabog, naalimpungatan si Caleb at nagising ito, kaya nang gusto na itong tirahin ng tirador, ay naunahan na ito ni Caleb. Nagpambono sila at kitang-kita ni Ethan kung paano sinakal ni Caleb ang tirador. Hanggang mawalan ito ng malay, agad kinuha ni Caleb ang baril at lumabas sila sa bintana pababa ng lawa. Pinagbabaril sila ng mga tauhan ni Benji hanggang matamaan si Ethan nito. Maya-maya pa ay biglang dumagungdong ang malakas na pagsabog at tulalang pinagmasdan ni Caleb na nilalamon ng apoy ang kanilang lake house. Lumayo sa lugar sila Caleb gamit ang speedboat. Samantala sa restaurant na itinakdang mag-usap si Benji at Lyle at naitanong nito ang balita sa pinapagawa niya kay Benji. Ngunit nadismaya ito dahil sumablay ang inutusan ni Benji. Nangako si Benji na mahanap niya at maligpit si Caleb at iuuwi daw niya ang anak niyang si Ethan buhay man o patay, basta siguraduhin daw niyang lahat ng proyekto sa distrito nila lahat mapupunta sa kanya. Ngunit dismayado at tila ayaw na ni Lyle makipag-deal sa kanilang kasunduan dahil sa kapalpakan nito. Kaya paghuling sinabi nito, kung hindi niya ito maayos, dalawa lang ang kanyang kakahantungan, kung hindi makulong o mamatay. Dinala ni Caleb si Ethan sa kanyang kaibigan upang magamot ang sugat. Sa kabutihang palad ay daplis lang ang natamo nito. Nalaman na rin ng kaibigan ni Caleb ang nangyayari kay Baron at nakidalamhati ito. Sa lake house na pinangyarihan ng pagsabog, pinagsabihan ng chief ang detective bakit hindi daw nila ito natunton kaagad. At dito lang pala si Caleb nagtatago, paliwanag ni Detective Navarro na pinapapuntahan daw niya ito, ngunit hindi lang daw ito na tsambahan makita. At dahil walang nakitang katawan, siguradong buhay sila paglalahad ng chief sa mga tauhan.
Balik sa shop, ginising si Caleb ng kaibigan upang paalisin na dito. Dahil tumawag daw si Benji at nagtanong hinggil sa kanya, sinabi ng kaibigan niya na nakita niya ang mga bugbog at pasa sa katawan ng bata at malala daw ito. At dahil binanggit ng bata na tinutulungan daw niya ito, ay ipapagamit daw niya ang kanyang sasakyan. Pinuntahan ni Caleb si Ethan at kinumusta ang kalagayan at naitanong bakit pinaligpit sila ng kanyang ama. Hindi ko ama yun, paliwanag ni Ethan kay Caleb. At nang nagtakda na silang umalis ay pinakita ni Ethan ang larawan ng mag-ama at sinabi na gusto niyang dalhin siya dito. Dahil dito di umano niya sasabihin lahat ang gusto niyang malaman tungkol sa pagkamatay ni Baron. Bago sila umalis, naitanong ni Caleb sa kaibigan kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng bata. At sinang-ayunan ito ng kaibigan dahil hindi daw kayang pekein ang mga bugbog sa kanyang katawan. Sa police station, kinausap at nagmakaawa si Lyle kay Jackie na sabihin nito kung saan nagtatago si Caleb. Tinupad ni Caleb ang kagustuhan ng bata na mapuntahan ang lugar na nasa larawan sa kagustuhang magsalita na ito tungkol sa nangyayari kay Baron. At tulad ng pangako ng bata sa kanya, inamin ng bata na ampon lang siya ni Lyle. At binahagi nito na minsan kinuha daw niya ang isang jar ni Lyle at nilagay niya sa ilalim ng kanyang kama. At nang makita ito ni Lyle ay binugbog daw siya nito. Kahit alam daw ng mga tao na nagtratrabaho sa kanya ang ginagawa kay Ethan, ay wala daw silang ginawang action dito. At kaya pinatay daw ni Lyle si Baron dahil alam nito ang pinagagawa ni Lyle sa kanya. Dinala daw si Baron sa release ng train at itinali dito. Gusto daw niyang kalagan at tulungan si Baron sa pagkakatali, ngunit nahuli na ang lahat. Nagpasalamat si Caleb sa ipinagtapat ng bata sa kanya at halata sa muka ang galit nito kay Lyle. Pagkatapos, nag-check-in sila sa isang hotel ngunit nakatimbre na pala sila dito, kaya inireport ito agad ng pamunuan ng hotel sa detective. Tumawag si Caleb sa ex-wife niya para sana magpatulong na kunin niya ang bata na si Ethan at alagaan ng ilang araw. Nagtaka si Jackie sa sinasabi ni Caleb dahil bakit alagaan daw niya ang batang sinasabi niyang siyang dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak na si Baron. Kailangan daw ni Ethan na hindi siya matagpuan. At nagpatuloy si Caleb sa pagsasalita ang hindi alam na naroon na pala ang mga detective nakikinig sa kanilang usapan. Kaya nang mag-set na ito ng lugar kung saan magkita-kita, sinabi ni Jackie na huwag nang pumunta doon. Biglang naputol ang kanilang usapan at nalaman ni Caleb na may mga pulis palang nakikinig sa kanila. At sa di inaasahan, dumating din sa hotel ang detective. Buti na lang napansin agad ito ni Caleb kaya agad siyang tumakas at umakyat sa taas na bahagi ng hotel. Nakasalubong ng detective si Ethan sa daanan kaya naitanong nito kung saan tumakbo si Caleb, ngunit itinuro ito sa maling direksyon. Kaya natakasan ni Caleb ang detective at doon ito nagtungo sa bahay ni Benji para humingi ng tulong. Buong akala ni Caleb na tatanggapin siya ni Benji na kinilala niyang pamilya, ngunit nagkamali siya dahil binugbog siya nito. Sinabi ko na sayo na hintayin mo na makuha ko ang tape sa investigasyon. Ngunit tinalikuran mo ako, tinulungan kita, ngunit ito ang igaganti mo. Paliwanag ni Benji kay Caleb at ipinanood kay Caleb ang nilalaman ng tape sa nangyaring investigasyon na gusto niyang makuha. Nang napanood ni Caleb ang tape, nagawa ng mga tauhan ni Lyle, ay puro kabaliktaran ang lahat ng sinabi ng batang si Philip sa mga sinasabi ni Ethan sa kanya. Sinabi ni Philip na akala daw niya maglalaro lang silang tatlo. Sila ang mga bandido at si Baron daw ang pulis. Kaya itinali nila ito sa release, ngunit nang gusto nang tumayo si Baron, hindi ito pinayagan ni Ethan. At nang subukan sana niyang tulungan at tanggalan ng tali si Baron, ay itinulak di umano siya ni Ethan palayo. At sinakal si Baron hanggang hindi na ito gumalaw. Umiyak at nagulat si Ethan sa pinagsasabi ni Philip. Habang si Caleb ay naniwala at galit na galit nang matapos mapanood ang tape at gustong sugurin at paslangin ang bata kahit hawak-hawak siya ng mga tauhan ni Benji. Samantalang si Ethan ay umiyak at nanghingi ng sorry kay Caleb at dahil pamilya pa rin ang turing ni Benji kay Caleb, sinabihan itong umalis na lang sa lugar at huwag nang magpakita pa dahil pag bumalik daw siya ay papaslangin siya nito. Pinabugbog ni Benji si Caleb sa kanyang mga tauhan. Samantalang si Ethan ay isinauli at dinala sa hospital ng ama. Ibiniyahe na ng mga tauhan ni Benji si Caleb patungo sa malayong lugar. Ngunit nag-stop over sila sa isang kainan. Kaya nagtungo sa CR si Caleb at umiyak nang mapanood ang sarili sa salamin. Samantalang si Ethan ay kasama na ni Lyle patungo sa isang presscon dahil gustong ibalita ni Lyle na nakauwing ligtas ang kanyang anak. Nagawang takasan ni Caleb ang dalawang tauhan ni Benji sa pamamagitan ng pagdaan nito sa bintana ng CR kaya nagpanik sila ng malaman. Samantalang si Lyle ay nagkunyaring nagpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya para mahanap ang kanyang anak para sa publicity. Samantalang si Caleb ay pumunta sa bahay ng Detective Navarro at ikinuwento ang sinumbong ng batang si Ethan sa mga ginawa ni Lyle sa kanya. Habang nagdiwang sina Lyle at mga tauhan nito kasama si Benji,
ay biglang nakita ni Benji ang presensya ni Caleb at ilang iglap pa ay nawala ito. Kinabahan at agad tinimbrehan ni Benji si Lyle na umalis na sa lugar dahil nandito daw si Caleb kasama nila. Agad kumaripas at umalis si Lyle sa lugar at doon nagtungo sa kanyang yate para takasan si Caleb, ngunit nakasunod pala ito sa kanila at sinabi ni Caleb kay Lyle na kaya siya sumunod sa kanila hindi para sa kanya kung hindi para kay Ethan. Ibigay daw niya ito sa kanya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Baron at gawin daw niya ang iutos ni Lyle para sa ikapanalo niya sa parating na halalan na gawin siyang bayani sa mata ng publiko. Paliwanag ni Caleb kay Lyle, nakipagsundo si Lyle at binigay ang bata kay Caleb dahil sa pag-aakalang totohanin ni Caleb na barilin ang bata. Ngunit hindi niya alam na nakikinig pala si Detective Navarro sa kanila na sumunod din matapos mapuntahan ni Caleb sa bahay at agad diniklara ang pag-aaresto kay Lyle, ngunit nagtangkang lumaban si Lyle, buti na unahan ito ni Detective Navarro, ngunit nabaril pa nito si Caleb at nalaglag ito sa tubig. Kaya inahon ito ni Detective at dinala sa hospital. Sa hospital kinumusta ni Detective ang kalagayan ni Caleb at sinabi nito na alam na daw niya lahat ang nangyayari dahil naikwento ito ng batang si Ethan sa kanya at pinasalamatan niya si Caleb sa pagtulong niya sa bata. Sinabi din ni Navarro na nasa si Lyle, ngunit si Benji ay buhay pa at patuloy na nagtatago. Bago pa man umalis si Navarro ay binigay nito ang baryang pinabigay ni Ethan sa kanya sa paniniwalang magbibigay ito ng walang katapusang swerte. At napaiyak na lamang si Caleb matapos tanggapin ito. At naitanong sa sarili, kung bakit? Si Baron pa. Hanggang sa muli. Stay safe, amigo. This is Pusik Station Movie Recap.